Amen. Magandang umaga po sa lahat. Purihin po ang Panginoon. At tayo ay nandirito. Patuloy po yung kalakasan ng Panginoon na binibigay sa atin. Amen. No? So, bago po ako punta po sa ating message ngayong umaga, ay mayroon pong isang first-timer ngayon. May bisita po tayo. At gusto ko pong i-request na tumayo. Let's welcome Ido Romero. Ido. Ayan. Po. In behalf po ng Puji Assembly of God to Yokawa Outreach, ikaw po'y malugod naming wini-welcome sa umagang ito. At isa pong kagalakan sa amin na makasama ka sa pagpuri sa ating Panginoon Jesus. Ang aming dalangin, sana hindi po ito yung huli, kundi ito yung umpisa na makasama namin kayo sa pagpuri sa ating Panginoon Jesus. So, once again, from the bottom of our hearts, and from the Yokawa Outreach family, so, maraming salamat, and God bless you po. Ako po. Amen. No? So, dito po tayo sa topic natin about family. No? At pinag-usapan nga natin ay about the Christ-centered family. No? At last Sunday ay atin pong pinag-usapan about po doon sa building na a Christ-centered family. No? So, paano natin siya buuin? But today, pag-uusapan natin, paano naman natin siya palalakasin? Strengthening the Christ-centered family. Hindi lang pala natin i-build, kailangan din strengthen natin. No? So, marami, ang iba, binibuild, pero hindi napapalakas. So, ito po yung ating gustong mapag-usapan ngayong umaga upang po ay ang bawat pamilya nandirito, at sabi nga natin, lahat may pinagdadaanan, no? Pero hindi lang yung Christ-centered ang ating buuin, but kailangan palakasin din natin. Amen. No. So, yung ating text ay hindi po siya magbabago. Okay. So, still in Joshua, chapter 24, verse 15. At maganda po itong declaration natin sa bawat pamilya. No? So, ito po yung magiging theme natin for our family. In Joshua, chapter 24, verse 15. At gusto ko po kayong muling makisabay sa akin sa pagbabasa. Tayo po tayong lahat. Okay. Joshua chapter 24, verse 15. Let's read. But as for me and my house, we will serve the Lord. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for the great morning that we have, Lord, this morning. We thank you, Lord God, dahil alam namin na ikaw ang Diyos na siyang bubuo ng aming pamilya, magpapalakas ng aming pamilya, Lord God. Lord, we come before you today with a thankful heart. Kasi Lord, alam namin, Panginoon, na sa iyo lamang ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ang aming pamilya ay hindi ganun kalakas kung wala ka, Lord God. So thank you, Lord God, for gathering us today. Muli, nainipon kami sa lugar na ito. At ganoon din, Panginoon, sa mga nasa online right now. Thank you, Lord God, for your love, for your grace, for your faithfulness that continue to sustain our home each day, Lord God. In spite na may mga challenges, maraming salamat, Lord. And patuloy ka, Lord, na manguna. As today, Lord, na aming mapag-aaralan ang topic na ito, ikaw, Lord God, ang patuloy na kumilos sa bawat isa. We welcome you and we invite your holy presence, Lord God, to be with us today. Open our hearts, our minds, and may we receive your truth
with humility and obedience, Lord God. Tulungan mo kami, Lord. Teach us to love one another as the way you have loved us. Father, strengthen every families. Kasi alam namin, Panginoon, na bawat isa sa amin may mga challenges. Restore every broken relationship. Bring peace where there is a conflict, Lord God. And ikaw, Lord, ang patuloy na magpuno ng bawat pamilya ng iyong pagmamahal, ng pagkakaisa, ng understanding, at ganoon din ng forgiveness, Lord. Nawa, Lord God, sa umagang ito, ay patuloy na mataas ang iyong pangalan sa aming mga buhay, Lord God. Ikaw, Lord, ang patuloy na manguna, Lord. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tayo po'y makupong lahat. Hallelujah. No? So, God designed the family to be a place of love. No? Unity, protection, and spiritual growth. But in today's world, sa ngayon po, no, many families are under attack sa pamagitan ng divisions, temptations, busyness, pagiging busy. At hindi lang yon, even from the Christian family, lack of prayer. Lalo kung maayos ang kalagayan, no, hindi po naaalala yung panalangin. But today, we come together, no, with a purpose to learn how we can strengthen. Paano natin palalakasin yung every family? Kasi nga, walang excuse eh. Lahat talagang may dadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay. Maaring ang iba, nakalagpas na. Maaring yung iba ngayon, kasalukuyan, nakakaranas. Maaring yung iba wala pa o padating pa lang. So maganda to na napag-aaralan din natin upang makita natin paano tayo haharap sa ganung kalagayan if the challenges will come, no, sa ating mga pamilya. At alam natin na ang isa na pinakamainam ay yung ating i-build ang ating pamilya into Jesus Christ. No? After building a Christ-centered family, we must continue to strengthen it daily through God's Word and obedience to Him. No? So, ito po yung titingnan natin. Kasi ang nais talaga ng Panginoon, ang bawat pamilya ay magkaroon ng pagkakaisa. No? Pero minsan, kahit dalawa lang, hindi pa magkasundo. Maraming challenges. Minsan naman, napakarami, pero nagkakasundo. No? Kaya nga po, mga kapatid, mahalaga po na makita natin kung paano natin palalakasin ang Christian family. Even we are Christian, nasusubok pa rin ang bawat pamilya. No? Kaya nga, a strong family is not built on wealth or success. Pero ang totoo, dapat ma-build ang pamilya natin saan? On Jesus Christ. Kaya nga po, ang Psalms 127 verse 1 ay patuloy na nagpapaalala sa atin that unless the Lord build the house, no, the builders labor in vain. At alam ko, ipinaliwanag ko ito last week sa ating lahat. No? Na alam natin na kahit gaano ka pakagaling, no, kahit gaano ka kapukus sa pamilya mo, no, unless the Lord build the house, lahat ng ating pagpapagal nawawalan ng saysay. No? Kaya ito po ang gusto nating malaman, mapag-aralan ngayong umaga,
because today's message will encourage us to renew our commitment to God. No? Commitment to strengthen our relationship with one another and build our home on the solid foundation, which is, sino yung solid foundation na yon? Which is si Jesus Christ. Bagaman minsan, alam natin, pero kadalasan hindi natin nagagawa unless dumating ang pagsubok sa buhay natin. No? So ito po yung titingnan natin. Paano ba natin ma-strengthen yung ating buhay, ating pamilya sa ating Panginoong Hesus? Okay, number 1, ano sabi diyan? Put God first in the family. Number 1 ba talaga si Lord? Parang kalahati lang yung nag-amen. Number 1 ba si Lord sa pamilya? Okay. So sabi diyan, put God first. Ibig sabihin, kailangan na ating ilagay si Lord number 1 in the family. Amen po ba? Kaya nga po, ang Matthew 6:33 ay nagpapaalala po sa atin na sabi diyan, but seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. No? So a family becomes stronger when God is the highest priority. Ulitin ko. A family becomes stronger when God is the highest priority. So, kaya makita natin na depende sa iyo kung paano mo palalakasin ang iyong pamilya. Pero nagpapaalala sa atin yon na magiging malakas siya kung si God ang number 1 priority. No? So, maraming tahanan ngayon, no? Many homes are centered on money, career, entertainment, and personal desires. No? Pero nakita natin, kahit nga may pera pa rin, watak-watak pa rin eh. Kuminsan nga, yung pera pa ang nagiging dahilan para mag-away-away ang magkapatid. Yung pera ang nagiging dahilan para sila ay hindi magpatawaran. No? But we know, hindi lahat. Pero marami ang nagkakawatak-watak na pamilya dahil sa pera. No? Minsan, dahil sa career. No? Dahil sa kanilang mga personal desires, no? Ay nagkakaroon ng pagkakahati-hati ang bawat pamilya. No? So, kaya makita natin, no, pag hindi si Kristo ang sentro ng pamilya, makita natin, nagiging mahina siya. No? But as Christ-centered family, we need to put God first above everything. Amin po ba? No? So, dapat above everything. No? So, anong kailangan gawin natin? Pray together. Attend church. Read the Bible. And teach children. No. So, makita natin dito na bagaman 4 lang yan, pero kadalasan, hindi natin nagagawa dyan. Totoo ba yun? Kamusta kaya yung prayer natin? Marami tayong sumasabit dito eh. No? Pray together daily. Pero minsan, nakakasama-sama, pero kadalasan, hindi na. Attend church faithfully. Kamusta kaya yung pag-attend mo ng church? Faithfully ba? Okay. Read the Bible as a family. Mukhang hindi na nagagawa, no? Dahil busy lahat sa umaga. No? Teach children about God. May time pa kaya? May time pa? Mayroon daw. Ilang beses kaya isang araw? O isang linggo, isang beses? Okay. Pero makita natin, kung gusto mo na lumakas ang pamilya, we need to teach children about God.
Kaya sabi nga natin, no, last time, no, kahit anong bantay mo sa pamilya mo, kung wala si Lord sa inyong pamilya, mahirap. Because the Bible tells us that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung takot nila kay God, nagbibigay po ito sa kanila ng gabay upang hindi sila gumawa ng kasalanan. Kasi alam nila, nang bagaman matago nila sa kanilang mga parents ang mga kalokohan nila, nakikita sila ng Lord. Amen po. No? Kaya, yung tuturuan natin sila, lumaki sila na may pagkakilala kay Lord, ay malaking tulong sa ating mga magulang upang sila ay lumaki din na may takot kay God. So we need to put God first in every family para ang bawat pamilya ay lumakas. Amen. Then pangalawa, build the family on love, no? In Colossians chapter 3 verse 14, ang sabi diyan, and over all these virtues, put on love, no? Which bind them all together in perfect unity. So love is the glue that holds the family together. Totoo po yun. Pag walang pagmamahal, ang bawat pamilya, kanya-kanya. Hindi mo marinig ng concern sa bawat isa. So yung love na yun lang talaga ang nagpapa-unite sa pamilya. Tanggalin mo ang love, walang unity. Walang concern, bahala ka sa buhay mo. Yun ang magiging principle natin. Kaya napakahalaga po ang love sa bawat pamilya. Amin pa ba? No? So wag natin iwawala. Dapat ito po ang palaging, sabi nga natin, yung atmosphere sa loob ng tahanan. Yung pag-ibig na yon dapat nandoon palagi. Kasi sabi diyan, without love, ano sabi? Relationship will grow cold. Totoo naman. No? Ano pa? Conflict increase. Walang pagmamahal eh. Oo. Kaya nag-aaway-away. No? Sabi nga natin, no, may kasabihan tayo, because of love, hindi ka nag-iimbak ng mga wrongdoings ng isang tao. Totoo yun? No? Ibig sabihin, yung mga maliliit na bagay, napapalagpas mo. Pero pag wala yung love, kahit maliliit na bagay, tinitingnan mo. Pinag-aawayan kahit maliliit na bagay. No? Hindi marunong magpalagpas ng mga kunting arguments. Bakit? Walang love eh. Kaya yung conflict palagi, pag sa loob ng bahay, walang pagmamahal, away palagi yan. Amen po ba? No? Ano pa? Unity disappear. Totoo po yun. No? Kaya napakahalaga po mga kapatid, ang pag-ibig sa loob ng pamilya. Amen po. No? Kamusta yung mga pamilya natin? Umiiral ba yung pag-ibig? O yung kanya-kanya? No? So pinakamainam po ay yung pag-ibig ay patuloy na nandoon po sa ating pamilya. Kung gusto po natin mapalakas ang bawat pamilya natin, dapat po i-build natin ang pamilya with love. Yung maliit pa lang, nararamdaman na nila yung love. Amin po ba? That's why God calls families to love one another with patience, kindness, and forgiveness. Kaya nga sabi natin, no, yung forgiveness, di ba? Magandang atmosphere yun sa loob ng tahanan, yung forgiveness. Na pag mayroon nagkakamali, ang pagpapatawad nandun palagi. No? Eh, wala naman forgiveness kung wala din love. Kaya nandun palagi kasama yun. Wala ka rin patient pag walang love. Kaya sabi ko last week, no, ang mga magulang, napakatyaga na magluto sa umaga, maglinis, maglaba. Bakit? Because of love. No? Pag wala ang love, no, naalala niyo minsan yung kwento ng isang babae na pinagkasundo sa isang lalaki na sundalo.
ipinagkasundo. Ibig sabihin, ang nag-usap ay ang mga magulang. Hindi po silang dalawa. No? Pero sa totoo, ayaw po ng babae na siya ay makasal dito sa lalaki. Pero dahil nga sa pinagkasundo siya ng magulang, napilitan siya na sumunod sa kanyang magulang. And here comes, nung sila ay nag-asawa na, dahil sundalo, di ba ang sundalo, may numero lahat. No? Okay? No? Ibig sabihin, ay dapat sa umaga, no? Sanay sila sa ganun eh. Ang bawat kilos nila may oras. Tama? No? Step by step, no? Kailangan magising ka ng alas 4. Oo. Kailangan magising ka ng alas 5. No? So, mayroon talaga. No? Halimbawa, may mga anak na nag-aaral. So, kailangan magising ka ng 5. No? Para ikaw ay magluto. No? At para pag mga 6 tayo makakain, kasi 7, kailangan makaalis na kami. No? So, nung una, ay okay pa sa babae. No? Pero nung huli, sabi niya, at pagkatapos na kami makaalis, maghuhugas ka ng plato. Ay, mag-isa sa bahay eh. No? At pagkatapos nun, ay maglalaba ka. No? So pagkatapos, pag mga 11, ibig sabihin, mag-uumpisa ka naman magluto para sa tanghalian. So, tika mo na. Sabi niya, ano ba ako? Asawa ba ako dito o katulong? So, hindi na niya naramdaman yung pagiging asawa. Kasi nga, bawat oras, dapat may gagawin siya. So, uwi ang mga bata ng 12, so kailangan bago mag-12, ay kailangan nakahain ka na kasi ilang minuto, babalik uli sa school yung mga bata. No? Pagkatapos ngayon, pag alis namin, ay maghuhugas ka ulit ng plato, at pagkatapos, yun ang time na ikaw naman ay mamamalingke. Bakit? Para mamayang hapon uli. No? And there comes pag-uwi mo, no? Galing sa sa pamalingke, ibig sabihin ka na naman ng iyong mga labahan, magtutupi. Walang pahinga si Mrs. No? At matapos yung tupi ng laba, ay kailangan ay magluto ka na naman ng pan-dinner. Nako, walang katapusan talaga. No? So, itong babae ay nakaramdam siya ng hindi maganda sa kanyang loob. At dahil sa araw-araw na routine ng kanyang buhay, nagrebelde siya. At dumating doon sa point na nag-away silang pamilya at ang dulo, nagkahiwalay. No. No. Pero bago matuluyan yung hiwalay, minsan napunta sa laban yung sundalo. Namatay. Patay. Sabi niya, yes, pray at last. Piling niya, no, nakalaya siya nung namatay yung kanyang asawa. Pero dahil si babae, bata pa, no, ang problema, na in love uli. Pero may takot na siya ngayon. Kasi baka mamaya, maasawa niya, ganun pa rin. Sabi natin, no, first impression last. No? Yung impression niya ganun, no? Na baka maasawa niya ay ganun pa rin ang gagawin sa kanya, na feeling niya ay katulong siya sa loob ng bahay at hindi asawa. No? Pero, hindi mapigilan yung puso, tumitibok. Ibig sabihin, madaling salita, nag-asawa siyang muli. At here comes, nung nag-asawa na sila, the same ang kanyang ginagawa. Maaga pa, gigising siya, magluluto. Pagkatapos ay serve yung almusal. Tapos alis sila. Ganun. The same lahat. Pero itong sa pangalawa, nagtaka siya, ba't hindi siya napipressure? Hindi siya nagagalit. At hindi niya feel na siya ay katulong. Pero the same yung kanyang ginagawa sa maghapon. Sa umaga magluluto, pagkatapos maglalaba, pagkatapos ay magluluto ulit ng tanghalian, pagkatapos mamamalingke, pagkatapos tutupi ng
sinampay, pagkatapos ay luluto uli para sa hapunan, no? At siya pinakahuling natutulog, no? Pero sabi niya, ba't ngayon hindi ako napapagod? Anong sikreto? Yung love. No. Yung una kasi, walang love. Kaya, yung mga gawain, nagiging mabigat sa kanya. Sa pangalawang pag-asawa niya, mahal na niya ng lalaki. Kaya kahit ganun pa rin ang kanyang ginagawa, nagiging maayos ang lahat dahil sa pagmamahal. So the same sa atin po, anumang bagay na gagawin mo pag wala ang puso mo doon, nagiging mabigat sa iyo. Kahit pagluluto lang sa loob ng tahanan, pag wala ang pagmamahal, nagiging mabigat sa iyo. Naku, nagtitinginan sila. Relate ba? Ayan. No? Relate talaga. Pero totoo po yun. No? Anything na gagawin mo na walang pagmamahal ay nagiging pabigat sa iyo. No? Kaya nga, mahalaga po, mga kapatid, sa bawat pamilya, yung pagmamahal. No? That's why ito po yung nais ng Panginoon. That God calls every family to love one another with patience, kindness, and forgiveness. Madaling magpatawad pag mayroong pagmamahal. No? Hindi nagiging mabigat anuman po ang ating gagawin. That's why, Ephesians chapter 4 verse 2, sabi diyan, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. No? Kaya napakahalaga po yung pagmamahal sa loob ng tahanan. Kung gusto po natin na maging malakas, matibay, mayroong pagkakaisa po ang isang pamilya o ang ating pamilya, kailangan po yung pagmamahal, yung love na yon ay patuloy na manariwa po o manlalagi sa bawat pamilya. Amen! Lalim ng Tagalog kasi. Okay. Pangatlo. Anong sabi? Practice forgiveness in the home. No? So, actually, ito ang madaling sabihin, pero mahirap gawin. Totoo ba yan? No? Colossians chapter 3 verse 13 says, forgive as the Lord forgive you. No family is perfect. Mistakes and misunderstanding happen. No? But forgiveness restore broken relationship and brings healing into home. No? Kaya mahalaga po, mga kapatid, yung palagi nandoon yung pagpapatawad. No? Madali sabihin, no? Madali bang gawin? No. Yung tinatamaan, magsabi lang amen. No. Mukhang kanina may problema pa sila. Kaya kailangan mag-forgive bago umuwi. Okay. Kaya sabi diyan, no? In Ephesians chapter 4, 31 to 32 says, get rid of bitterness, rage, and anger, forgiving each other, just as Christ, God, forgave you. So, kailangan marunong magpatawad, mga kapatid. No? Learn to say, I'm sorry. Sorry, ba't nakatalikod? Sorry. Walang ganon. May nagsusorry ba nakatalikod? Sorry na. Hindi ganon, Okay. Learn to say sorry. Amen po ba? Refuse to keep
hatred. Resolve conflict peacefully. Kung gusto mong maging malakas ang pamilya mo, you need these three things. You need to say sorry, refuse to hatred. No. Resolve conflict peacefully. I really think God, no? Hindi ako marunong mag-ipon ng mga kasalanan ng isang tao. Pag ako nag-confront, may pagkakamali ka, kinabukasan, hindi ko na malala. Dito to. Sa akin, tapos na yun. Alam ng pamilya ko po yun. No? Hindi ako marunong, yung iba na, nung kailan, naalala ko pa, tandang-tanda ko yung sinabi mo sa akin. Pati ba naman yun, natatandaan pa nila? Akala ko nag-move on ka na. Akala ko nagpatawad ka na. Ay, ba't hindi mo pa rin nakalimutan? No? Pero alam niyo ba si Lord, pag nagpatawad, sabi ng Lord, I remember your sin no more. Hindi na binibilang ng Lord yung pag ikay humingi ng kapatawaran sa Kanya, hindi na naalala ng Lord eh. Pero bakit tayo, pag nagpatawad, hindi ko pa rin makalimutan ang iyong ginawa. Ganun pa rin tayo. Sino nag-iipon dyan ng mga pagkakamali? Iniipon? Nako po. Ha? Kung gusto mong maging strong ang family, refuse to keep hatred. Amin po ba? Pag nagsabing sorry, tapos na. No. May iko pa eh. Eh kasi, tapos na nga, may kasi ka pa dyan. Okay, na? Refuse to keep that hatred. Kasi hindi po magdadala po yon ng maayos sa pamilya. Kung gusto natin maging strong, no, yung ating family, maganda po bang ugaliin natin yung mag-say ng sorry? Yung iba kasi iniiwasan na lang eh. No? Pero mahalaga din pala na marunong tayo magsabi ng sorry. Hindi po kawalan, no? Hindi po kababaan ang magsabi ng sorry. Amen po, no? So resolve conflict peacefully. Amen. Okay. Pang-apat. Parents must lead spiritually. Okay. So mga parents, kamusta kaya, no? Yung ating lifestyle. Kamusta yung ating spirituality? Kasi mahalaga pala na ang parents ang nagli-lead. No? Proverbs 22 verse 6 says, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Kaya pinag-usapan natin to last week eh, na yung mga bata na kahit malikot yan, pero yung ating tinuturuan sila paano pumunta sa church every Sunday, ay natitrain pala natin sila na sa pagtanda nila, natututo silang pumunta sa church. No? So, tayong mga magulang ay binigyan ng responsibility na kailangang i-train po natin yung ating mga anak. Kamusta kaya tinuturo natin sa mga anak, mga kapatid? No? Kamusta kaya? No? Excited ba silang pumunta sa church? No, may ilan akong nakikita dito mga bata, excited silang pumunta sa church. Pag alam nilang paliko, malapit na sa church, oh, sabi niya, saan ka papunta, Papa? Alam na kagad yung church eh. No, maliit pa lang, no? Pero minsan, parang wala lang sa atin yon. Pero habang sila'y lumalaki, gumagawa po tayo sa kanila ng isang pattern na paglaki nila, hindi nila makakalimutan. Amen. No? So, we need to train up a child, no? Sa mga parents po ito. Kasi kailangan tayo ang mag-lead sa kanila spiritually. Parents are called to guide their children towards God.
Amen po? Saan natin ginagabayan ng ating mga anak? Mga parents? No? O baka nag-stack ka ng dilata sa rep mo. At sabihin mo sa anak, huwag kang uminom. Ay paano? Nandun sa rep. Ay yari. Na? Okay, na? So tayo po ay tinawag mga magulang upang gabayan natin ang ating mga magulang. And also children must follow examples, no? More than instruction. Totoo po yan, no? Ang mga bata po ay sumusunod, hindi po doon sa sinasabi natin, sa ginagawa po natin. Totoo yan? Amen, no? So, kaya po, ang Ephesians chapter 6 ay nagsasabi that fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up, no, in the discipline and instruction of the Lord. So mayroon tayong responsibilities, no, as a parents. Anong responsibilities? Teach God's word, show good example, pray for their children, and discipline with love. Kamusta yung tinuturo natin sa mga bata? Kamusta kaya? Anong natuturo natin sa kanila? God's word ba? Paano umawit? No? So magandang turuan natin habang maliit. Sabi ko nga, habang maliit pa. No? Kasi pag lumaki na, mahirap na natin silang turuan. No? Yung maliit pa sila, na sila ay kumakanta, umaawit, no? Paglaki yan, hahanapin nila. No? It's hard, no? Para sila ay ayusin, sila po ay ating dalhin kay Lord kung malaki na. Habang maliit, mahalaga po na sila ay turuan natin, ipakita yung mabuting halimbawa, manalangin para sa children at yung disiplina. Hindi po mali ang magdisiplina. Basta ang sabi diyan, discipline with love. Amen. No? So, we need, no, to lead spiritually. Mga parents, kamusta yung ating spiritual life? Walang sumasagot, ha? Okay, no? Pero sa totoo po, mga kapatid, tayo yung nagtuturo. So, kailangan, sabi nga natin, we go to the church faithfully. Ay kung tayo mismo hindi faithful, paano mo in-expect ang anak mo maging faithful? No? Kung ikaw hindi ka nakikita na nagpe-pray, paano ang mga anak mo magpe-pray? Kung ikaw hindi ka nagbabasa ng Biblia, paano mo sila tuturuan? Paano ka magturo kaya kung hindi ka mismo nagbabasa? No. It's hard. No? So, mayroon po tayong responsibility. Amin po ba mga parents? Okay. Then number 5, stand strong during trials. No? In Matthew chapter 7, verse 24 to 25, sabi diyan, everyone who hears this word of mine and put them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Ito po yung talinhaga, no, na dalawang klase ng tao na nagtayo ng kanilang bahay. Yung isa ay wise, yung isa ay foolish. No. So, ibig sabihin, lahat tayo ay tumatayo tayo ng ating tahanan. Depende lang kung saan ka doon sa dalawa. No. So, bawat isa sa atin ay may tahanan na tinatayo. Maring yung iba, mayroon na. Yung iba, nag-umpisa pa lang. At yung iba naman dito, kabataan, ay soon magkakaroon din ng sariling tahanan. So, lahat tayo ay sigurado. No? Pero makita natin na dalawa lang ang magiging pundasyon. Yung isa ay sa buhangin, yung isa ay nasa bato. At alam natin na mayroon din bagyong darating.
Kahit gaano katibay, kahina ang iyong tahanan na binuo, siguradong may bagyong darating. Huwag natin kakalimutan yun. Tama po ba? No? Gaano mo man siya itinayo, makikita sa pagdating ng bagyo kung yan ay matitira o mawawasak. At alam natin dito, na ang dalawa na ito na nag-build, yung isa ay tinayo niya ang kanyang bahay sa buhangin, dumating ang ulan, nagbaha, at ang kanyang bahay ay nasira. Bakit? Sa buhangin. At alam natin, yung buhangin na yon. Yung mga bagay na mga temporary. Nasa ano natin yun, no? Nasa cell group natin lahat yun. Tama po ba? No. Then pagkatapos, yung isa naman, ay yung bahay ay tinayo sa bato. Dumating din ang ulan, nagbaha, pero dahil bato, matibay, nanatili siyang natatag. At alam natin kung sinong bato na yon, si Jesus Christ. No. Pero makita natin dito sa verse na ito na nagpapaalala sa atin, so paano tayo magiging matalino na builder? Tama po ba? Paano mo itatayo yung tahanan mo na may kasamang talino? Kung titingnan natin yung kwento, ay parang ordinaryong kwento, pero sabi nga natin, may makalangit na meaning yun. No? So, paano natin gagawin? Ang Matthew 7 ay nagpapaalala sa atin. Sabi diyan, no? Everyone who hears this word of mine and put it into practice. So kahit pala ilang bisis ka babalik sa church, kahit napakarami ang iyong napakinggan online, kahit nagbabasa ka ng Biblia araw-araw, pag hindi mo siya ginawa, isa kang pulis. Bubo. Sa ibang Tagalog. Tama po ba? Tanga. Yun ang ibang translation. No? Hangal. Yun. Hindi pala dami ng nabasa. Hindi dami ng nalalaman. Ang isyo, pinapractice mo ba ang iyong napakinggan? Hindi tagal kung gaano ka nakatagal na Kristiyano. Kung hanggang ngayon, kahit napakatagal mo, at yung iyong napapakinggan, hindi mo pa rin sinusunod, ang iyong pamilya ay nakalagay pa rin sa isang buhangin na pag dumating ang bagyo, lahat yan mawawasak din. Sayang ang lahat ng papagal mo. Kaya nga yung Psalms kanina, nagpapaalala sa atin, unless the Lord build the house, all your labor is in vain. Lahat tayo gusto natin magtrabaho para magkapera, maayos. Kasi gusto ko maayos ang future ng anak ko. Pero yung pala, lahat ng yun temporary. Unless the Lord. Mga kapatid, wag po nating sayangin yun. Nagpapaalala para sa atin na kahit anong pagsusumikap mo, pag wala si Lord sa pamilya, sayang ang lahat ng iyong pagsisikap. Sabi, no? Ginawa tayong bobo ng kalaban. Nakala natin kung andyan ang lahat sa atin, safe ka, masaya ka, pero hindi nga eh. Akala natin kung may pera ka, you can do anything. No. That's a lie from the devil. Maaring masaya ka pansamantala, pero inside, empty. You can buy a good food, but you cannot buy a good taste. Si God lang ang pwede magbigay sa'yo. Marami tayong natutunan along the way. Eh sabi ko nga, ang COVID nagbigay sa atin ng magandang lesson. Kahit may pera ka, pag sinabi ng Lord, anak, hanggang dyan ka na lang, hanggang dyan ka na lang.
Kahit napakasarap na mapagkain mo, pag tinanggal ng Lord yung panglasa mo, wala lahat yan. Kumayod ka ng gusto ngayon, isang click lang ng Panginoon, isang part lang ng katawan mo, hindi mag-function, ubos ang pera mo. Amin po ba? Kaya ang tao, sabi natin, hangal. Isip ng bukas. Pero sabi ng Lord, hangal. That's the lie of the devil. That's apart from God, you can do nothing. Amin po ba? So it's about time, mga kapatid, na ayusin natin yung ating pag-iisip. That's why palagi nagpapaalala that anyone who is in Christ, he is a new creation. The old has gone. Yung luma, huwag mo nang balikan. Kung inaayos ka ng Lord ngayon, magpaayos ka na. Apply what is yung iyong narinig. I-apply mo sa buhay mo. Amin po ba? May choice ka, yes. Pero sana piliin mo. Kaya sabi doon, you can choose life and death. Basta sana piliin mo life. Hindi tinanggal ng Lord ang pagpili sa atin, pero binibigyan tayo ng idea kung anong dapat natin piliin. At sapat yun para tayo mamili ng tama. At hindi lang po dapat napakinggan, mga kapatid, ang application, ang magbibigay po sa atin ng kasiguraduhan para sa ating pamilya. Amen po ba? No? Everyone who hears this word of mine and put them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Mainam po, mga kapatid, na i-build natin ang ating pamilya, ang ating buhay kay Kristo. Amin po ba? No? Storms will come to every family. Problems will come, surely. Financial struggles will come. Sickness, trials will come. No? That's why kailangan marunong tayo tumayo, stand strong during trials. Pero salamat. But families built on Christ will not fall. Amin po ba? Hindi tayo matitinag basta-basta. Kung tayo po ay tatayo sa ating Panginoon Hesus. That's why Psalms chapter 46 verse 1 says, God is our refuge and strength, and ever-present help in trouble. Kung doon lang kay Lord, mayroon tayong kasangga. Mayroon tayong saklolo. Saan pa tayo pupunta? Amen? We try so many things, babalik pa rin tayo kay God. Amen po ba? No? Sabi ko minsan, ang tao, no, gagawin nila lahat. Trabaho dito, trabaho doon. Sabi nga natin, parang ano lang yan, parang cash card lang. Abusuhin mo katawan mo, then pay later. Yung kinita mo sa mga panahon na inabuso mo katawan mo sa katatrabaho, ibabayad mo lang sa doktor at sa ospital. Ang problema, may sakit ka pa. Can you imagine? No. Because Satan is a liar. No. Pinopoison yung ating mind. That's why family is the number one target of the devil. Destroy the family. Destroy the love. No? Kasi ayaw niyang maging strong ang family. Because strong family, strong church, strong community.
Pagwasak ang pamilya, ang mga anak, problema sa community. Minsan, problema din sa church. Bakit? Hindi marunong sumunod eh. Totoo ba yan? Amin po ba? Pero I really thank God. Alam ko, wala nandito sa mga taga-Tuyukawa. Because we want to build our family on Christ. Strengthen every family. Ito po ang nais natin, mga kapatid. No? Hindi lang tayo mapalakas, kundi every family. Amin po ba? No? So that's why today, in our conclusions of this message, sabi diyan, a strong Christ-centered family must put God first, walk in love, practice forgiveness, pray together, build on God's word, and remain faithful during trials. Mahalaga po ito, mga kapatid, para yung ating pamilya ay patuloy na maging matibay at malakas. Hindi lang natin i-build yung ating pamilya, but we need to strengthen. So, hindi lang ngayon, but it's a continuous process. Dapat patuloy natin na ginagawa para sa bawat pamilya sa atin. No? Because when Jesus is the center of the home, the family become a testimony of God's grace and faithfulness to the community. Ngayong umagang ito, ay gusto nating ipag-pray yung bawat pamilya natin. Hindi kagaya nung Sunday na nag-ipon by family. Alam ko ang iba sa inyo rito, may mga pamilya pang hindi paligtas. Pipray tayo ngayong umaga. Tayo ang mananalangin para sa kanila. At pagkatapos nun, hindi lang salvations for the family, but we need also na sila ay maging malakas din. At yung nandito, pray to strengthen your family. No? Nandoon palagi yung love, yung unity, no? Andoon palagi yung inuuna si Lord. Amin po ba? No? Let's pray for the family, that every family put God first every time. Let's all stand.